Sa pag-asang mabibigyang linaw ang kaso ng mga nawawalang sabungero, hindi lang government agencies ang kumikilos, kundi maging pamilya ng mga biktima. Ang ilan sa kanila, wala raw balak magpaareglo. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T. When dealing with grief, madalas binibisita sa panaginip ng mga nawawala ang kanilang mahal sa buhay. Pero hindi ganito ang kalagayan ni Ryan, ang kapatid ng isa sa missing sabungeros na si Michael. Kumbaga hindi siya nagpaparamdam. Ang feeling po ng family namin talaga, buhay pa siya. Kasi nga wala po man lang paramdam. Sa kabila nito, masaya sila sa initiative ng mga ahensya ngayong araw para magkasa ng diving operations sa Batangas, kung saan hinihinalang naroon ang mga katawan ng missing sabungeros. Sana nga lang po gumanday pa naman para hindi matigil yung nila. Kasama ni Ryan, dumulog ang families ng missing sabungeros sa PNP para maghain ng panibagong mga affidavit bilang bahagi ng full cooperation nila sa ahensya. Driver lang noon si Michael nang mawala noong April 2021 sa Santa Cruz, Laguna, kasama ang 3 iba pa. Bukod sa pagiging driver, naging bahagi rin daw siya ng barangay Tanod sa San Jose del Monte, Bulacan. Pero paano nga ba siya nakaabot sa sabungan sa Laguna? Isang financier umano ang nanghimok sa 4 sabungeros kabilang si Michael na dumalo sa isang derby. Matapos ang kanilang disappearance, sumubok pa raw ang Bautista family na pumasok sa nasabing sabungan pero walang ni isang nakapagturo kung nasaan si Michael. Sa haba ng panahong nawala si Michael, wala raw silang balak magpabayad sa kanino man. Ilang pamilya na rin kasi ang hinihinalang pumatol sa settlement at nagpaareglo sa di pa kinikilalang mga personalidad. Kahit ilang milyon pa po ibayad nila sa amin, hindi po matutumbasan ng pera ang buhay na kinuha nila. Kabilang sa di umano'y nagpaareglo, partner ng isa sa missing sabungeros noong 2022. Bilang inang naulila, nasaktan si alias Rosa sa ginawa ng kanyang manugang. Ito pong last na pagkita namin po, itong June 2023, yun po ang umugong yung bali-balita na yan. Di na po kami nagkita, yun po ang last na nagkita kami. Una nang binanggit ng whistleblower na si Julie Dondon Patidongan o alias Totoy na milyong-milyong piso ang nilaan sa ilang pamilya para mapatahimik ang ilan sa kanila. Para sa agenda, Hannah T, Billionaire News Channel.